Sa video natin ngayon, tuturuan kita kung paano iset-up ang website mo gamit ang Bluehost. Alam ko, nakaka-overwhelm talaga magsimula ng first website, lalo ng dami ng hosting providers at website builders ngayon. Mahirap minsan malaman kung saan magsisimula, so I'm gonna guide you through the process. Hey guys, ako nga pala si Ashley at ngayong araw tuturuan ko kayo ng step-by-step kung paano iset-up at paganahin ang website nyo gamit ang Bluehost. Pag-usapan natin lahat mula sa pagpili ng hosting plan, paggawa ng professional email address, hanggang sa pag-install ng WordPress. Before we dive in, pag-usapan muna natin kung ano ba ang Bluehost. Ang Bluehost ay isang web hosting company na nag-o-offer ng affordable at reliable hosting services. It has grown to serve millions of customers worldwide. Nag-o-offer ang Bluehost ng iba't ibang klase ng hosting tulad ng shared hosting, cloud hosting, VPS, at managed WordPress hosting. Isa sa mga dahilan kung bakit popular among beginners ang Bluehost is because of its user-friendly interface and one-click WordPress installation. Dahil dito, sobrang dali nang i-manage ang website mo, emails, at domains kahit hindi ka techie. Bago tayo magsimula mag-setup ng website mo, kailangan mo munang pumili ng hosting plan na bagay sa'yo. If you wanna follow along, nilagay ko na lahat yung exclusive link natin sa description sa baba. Pag kinlik mo yan, tapos pinindot mo yung get started, dadalhin ka nun sa lahat ng available plan options. Meron silang basic, choice plus, at e-commerce essentials. Makikita mo yung basic ay $1.99 per month para sa 12 months at makakatipid ka ng 83%. Sa plan na to, makakakuha ka ng 10 websites, 10 gigabytes ng storage, perfect para sa 40k na visits buwan-buwan. Libre ang domain sa unang taon, libre din yung site migration tool, marami ring security features at may kasama pang Yoast SEO free plugin. May kasamang pro email free trial, pati na rin static content caching, object caching, at iba pa. Meron din silang Choice Plus na makakatipid ka ng 75% kaya $3.95 na lang bawat buwan para sa 12 months. Dito mas marami kang websites. So you get 50 websites, more storage, higher visits a month, at may dagdag na features tulad ng domain privacy sa unang taon at malware detection removal. Tapos yung e-commerce essentials plan naman ay $6.45 per month para sa 12 months kaya makakatipid ka ng 66%. Mas marami kang websites dito. You get 100 websites, more storage, more visits per month, and you get the e-commerce tools as well. Kaya makakakuha ka ng secure payment processing, WooCommerce auto-install, product subscriptions, visitor membership, pwede mag-offer ng paid courses at marami pang iba. Kaya ulit, hanapin mo yung plan na swak sa needs mo. Kahit magsimula ka pa sa basic plan, pwede kang mag-grade later. Kaya i-click mo lang yung choose plan tapos gagawin natin ito mamaya. Ngayon, piliin mo yung term na gusto mo. Yung isang taon ang pinakamurang monthly price, pwede ka rin mag-add ng iba pang gusto mo tapos magpatuloy sa checkout at ilagay yung card mo. Isa pa magandang bagay sa Bluehost ay meron silang 30-day money back guarantee kaya kung hindi mo feel na sila ang hosting provider para sa'yo bago matapos ng 30 days, you can get your money back. Ngayon, pag nakapasok ka na, makikita mo dito kung saan pwede iset up yung Google Workspace at professional email mo. Dito rin pwede kang mag-add ng domain. I-click mo lang yung add domain, pwede kang kumuha ng bago o mag-transfer ng existing. Kapag nakaklik ka na ng add domain, pwede mong i-click yung buy domain tapos mag-search ka dito. Pwede ka rin gumawa ng domain gamit ang AI. Halimbawa, weight loss coach ka para sa mga babae at ginagamit mo yung mind-body method. Generate niya yung domains tapos lalabas yung mga suggestions para makapili ka. Ngayon, punta naman tayo sa website tapos i-click mo yung add site. Ito natin i-install yung WordPress. Sobrang dali lang. I-click mo lang yung install WordPress tapos skip natin to. Pwede kang pumili ng title and domain. Hintayin mo lang ng konti habang ini-install. Pagkatapos mo ma-install, i-click mo lang yung edit site. Ngayon, gusto natin i-edit yung site. Pero gusto ko lang muna ipakita sa'yo yung dashboard kasi ang dami niyang features dito. Dito mo makikita lahat ng posts mo. Dito nakalagay yung mga blog posts mo. Dito naman lahat ng site pages. Kung gusto mo mag-add ng bagong page, i-click mo lang yung add page. Kung gusto mo naman mag-edit, dito ka lang mag-click. Dito lahat ng pages mo, pati na yung product reviews, comments, tapos meron ding Elementor and templates. Tapos meron tayong appearance. Dito naman yung tema ng site mo. You can select a theme that best fits your needs. Siguraduhin mo lang na pipili ka ng theme. Gusto mo yung layout, okay? Kasi pwede mong baguhin lahat ng branding, kulay at text. Pero importante na type mo talaga yung itsura ng layout. Dito ka rin pwede mag-add ng plugins. Gusto mong maglagay ng WooCommerce o Yoast SEO. Dito ka mag-search. Makikita mo rin yung mga naka-install na plugins. Tapos para magdagdag, i-click mo lang yung add plugin dito. Tapos meron din tayong users, settings at iba pa. Sige, edit natin yung homepage just to show you quickly. I-recommend ko yung Elementor kasi libre siyang add-on. May upgraded version siya na pwede mong gamitin pero gusto ko talaga yung Elementor kasi sobrang dali niyang gamitin para i-edit lahat. Here you can see the different sections. See how it's highlighted with section we're working with? So let's just say na gusto mo mag-add ng element tapos gusto mo mag-add ng text. I-drag mo lang siya dito tapos pwede ka na mag-type ng kahit ano. Kailangan nating palitan yung kulay kaya punta tayo sa style tapos text color, gawin natin yung white. So again, I'm not gonna go into much depth on how to edit because marami kaming videos tungkol dyan. I just really wanted to show you how you actually get everything set up. Pero para aware ka, dito pwede mong palitan kung aling page ang ine-edit mo. Dito mo makikita yung tablet at phone view kasi gusto mong sigurado ka na maganda yung itsura sa pareho. Maraming tao kasi ngayon ang gumagamit ng phones. Kung gusto mong advanced motion effects, i-click mo yung motion
effects, tapos siguraduhin mong makaselect yung container na gusto mo tulad ng fade in right, fade in up, or kung ano pa man. Ang astig pa sa WordPress, sobrang customizable siya. Pwede mong i-edit halos lahat, yung font, yung motion, ang dami talagang pwedeng gawin para swak sa'yo at sa personal brand mo. Medyo kailangan lang talaga mag-explore, pero sa Elementor super dali naman. Madaling i-navigate, drag and drop lang, tapos adjust mo lang. Again, medyo practice lang, pero pag nagets mo na, sobrang simple at daling gamitin. Gusto ko lang banggitin yung mga plugins na nare-recommend ko. Isa doon yung Yoast SEO. Tumutulong to para ma-optimize ang website mo para sa search engines. Meron din Contact Form 7 na nagbibigay ng daan para makapaglagay ng contact form sa site mo. Meron din WordPress Super Cache na nagpapabilis ng website mo sa pamamagitan ng pag-cache ng mga pages. Tapos may Updraft Plus din na ginagamit para sa backup at restoration ng site mo. Kaya again, para magdagdag lahat to, punta ka sa plugins, i-click yung Add Plugin, tapos i-search mo lang doon. Ngayon na alam mo na kung paano mag-setup, gusto ko lang ipakita sa iyo yung ilang importanteng bagay na dapat tandaan. Isa dito yung pag-secure ng website mo. Mahalaga talaga ang security sa kahit anong website, kaya ito ang ilang steps para mapabuti ang seguridad ng site mo. First, laging i-update ang WordPress. Kasama na dito yung core, themes, and plugins para ma-patch yung vulnerabilities. Sunod, gumamit ng powerful passwords. Siguraduhin lahat ng user accounts ay may strong and unique na password. Next is to install a security plugin. Pwede mong gamitin yung WordFence para sa dagdag na protection. Tapos siguraduhin mo naka-enable yung SSL. Libre to sa Bluehost, kaya i-activate mo sa dashboard para ma-encrypt yung data transmission. To navigate to security, you'll want to be in Bluehost admin. Tapos doon mo pwedeng i-add yung SSL certificate. Sunod naman yung pag-backup ng website mo. Talagang regular backups para protektahan ang website mo laban sa data loss, at may automated backups ang Bluehost sa ilang plans. Tulad ng nabanggit ko, yung mga plugins tulad ng Updraft Plus ay pwede mag-automate ng backups at i-save ito sa cloud services gaya ng Google Drive o Dropbox. Next, pag-usapan naman natin yung pag-optimize ng performance ng website. Kapag mabilis mag-load yung site, mas maganda yung experience ng users at mas tumataas din yung SEO rankings. Ito yung mga tips para makatulong dyan. Una, gumagamit ng caching plugin. Yung mga plugins tulad ng WordPress Super Cache o W3 Total Cache ay nag-i-store ng static versions ng pages mo. Next, i-optimize yung mga images. I-compress gamit yung mga tools tulad ng Smush o Short Pixel. Tapos, bawasan yung plugins. Gamitin lang yung mga kailangan para bumilis yung load time ng site mo. Pwede kang mag-check doon isang beses sa isang buwan o bawat buwan para siguraduhin na ginagamit mo pa yung mga plugins na kailangan mo. Tapos, tanggalin yung mga hindi mo na kailangan. Panghuli, pumili ng lightweight na theme. Yung mga themes na optimize para sa bilis. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nire-recommend ko ang Bluehost, lalo na unang website mo palang gagawin, ay yung sobrang dali at beginner-friendly niya. Mula sa setup hanggang sa support, ginawa siya para tulungan ka sa bawat hakbang nang hindi ka nalilito. Sobrang abot kaya rin ang price nito, lalo na kung pipili ka ng mas mahaba na plan. At kung nagdadalawang isip ka, meron din silang 30-day money-back guarantee, kaya walang pressure kung magbago ang isip mo. Kaya again, kung plano mo i-launch ang website mo, siguraduhin mong gamitin yung exclusive link namin sa baba para makuha mo yung best price possible. Tapos na tayo sa video na to. Thank you so much sa panonood. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe, tapos mag-iwan ng comments o questions sa baba because we'd love to hear from you. Ang channel na to ay para tulungan kang buuin at palaguin ang online presence mo. Thank you so much for watching at kita-kits sa susunod!